Yung validity po nito ay temporary. Hindi po ito permanente. Habang meron lamang po tayong problema. In the meantime, yung request namin, habang meron lamang po tayong problema sa presyo ng langis. Carpooling ang isa sa tinitingnang crisis intervention ng gobyerno dahil sa kasalukuyang sitwasyon ng supply ng langis. Sa ilalim ng panukalang ito ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, maaaring magserbisyo na tila pampublikong transportasyon o service ang mga pribadong sasakyan. Ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board, kasalukuyan na nilang binabalangkas ang guidelines upang payagan ang private vehicle sa carpooling. Dalawang sistema ang pinag-aaralan nila ngayon. Una ay kung pwedeng gawing voluntary o mag-aambagan ang mga sasakay na pasahero. Habang ang pangalawa naman ay maglalagay ng regulated fare. Gayunman, nilinaw ng MMDA na hindi pwedeng pumasada ang mga pribadong sasakyan tulad sa mga pampublikong sasakyan. Sa halimbawa ni MMDA Chairman Artes, kung ang isang may-ari ng van ay patungong Ortigas at mayroon ding ibang empleyado na doon papasok, ay maaari nang gawin ang carpooling. Again, hindi po pwede yung parang namamasada na pick up along the way. Kumbaga, may isang pick-up point, may isang drop-off point lang po. Yan po, yun yung sinasabi ko, no roadside pick-up or drop-off. Talagang point-to-point lamang po. Wala pong stop along the way para ma-pick up or magbaba. Ayon sa LTFRB, isang temporary permit ang kanilang ibibigay sa mga private vehicle para mapayagan ang carpooling. I-issuehan naman ang mga sasakyan ng QR code para hindi sila hulihin, habang ang aplikasyon naman ng mga kwalipikadong sasakyan ay gagawin lamang online para hindi mahirapan ang mga vehicle owner. Kung magiging matagumpay ang implementasyon ng carpooling sa Metro Manila, plano naman itong palawigin pa sa ibang bahagi ng bansa. Kung maganda sa Metro Manila ang ating eksperyensya, we will immediately use the model in other places outside Metro Manila. Bukod sa solusyon sa problema sa supply ng langis, inaasahan din ng MMDA at LTFRB na maaaring makabawas sa trapiko ang carpooling dahil mababawasan din ang mga gagamit ng sasakyan. Hopefully, this project would result in lesser traffic on the road. Dahil yung mga pribadong sasakyan will opt to just ride this service even after the fuel crisis. Huwag na nila dalhin ng kotse po nila. Kanina, binigyan naman ng pagkakataon ng MMDA sa kanilang isinagawang konsultasyon ang mga grupo na magpahayag ng kanilang pananaw sa panukala. Ang sa amin lang din po is passenger should carry yung company IDs na while on transit na habang nasa loob ng sasakyan para alam natin na kumpanya. Sa totoo lang po, ang nagiging concern na lang po is how can we implement this to the extent that it would not compete with UV Express drivers. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.